So kasalukuyang ginagawa pa rin yung mga drainage sa gilid. Pero yung kalsada, buo na siya. Wala na kalsada rito. So try pa rin natin. Dumiretso kung hanggang saan to. Kung kaya ng motor. Oh. So yung mga idol, kita nyo naman yung dinaanan natin ay medyo rough road pa talaga siya at hindi pa siya simentado, no? So kung natandaan nyo, nung nakaraang buwan ay binuksan po ito ng DPW8. So accessible na daw mula po Borongan Eastern Samar sa Maydulong papunta po ng Basay. Ay, boss. Pakianagan na kayo, boss. Nagyan na diniti pagkatokwan. Yes, idol. Ayan, so babalikan po natin ngayon itong sada na ito na maraming nakaabang na papunta po ng Maydulong Eastern Samar, no? From Maydulong Eastern Samar naman, papunta po dito po sa bahagi ng Eastern Samar, which is yung part po ng Basay. So ito yung pinaka gusto ko ditong kalsada, oh, biglang bababa tapos biglang aakyat, oh. Yun, no? So sa bahaging ito, pag narating nyo na yung bahagi na ito, ay malapit na po tayo doon sa ginawa nilang batching dati. So ito pa rin yung kanilang batching dati. Oh. Okay. So kita natin yung mga materyales sa paggawa ng mga culvert. Haging ito. Ito. Eastern Samar. Laki oh. Mo. So dito po sa malapit sa may kampo kasi dito nakatambak yung mga materyales. Yung lulok yun. So kung nakita nyo sa mga dinaanan natin ay doon po nila iniiwan yung kanilang mga gamitan malapit po doon sa bahaging yon na kampo po, no, ng mga sundalo. Alright. So ito po yung riprap na ginawa nung last year na medyo natagalan din dito sa bahaging ito. Ay ayos na yan, no. So nung pumunta kami, okay na yan. At nung pinuntahan namin last year ay hanggang dito lang sa bahaging ito, no, malapit na. So hindi ko na po pinutol po yung video kasi ito po yung part na kung saan ay may papakita ko kung saan po bahagi yung may dugtong last year dito sa side na ito ng Basay Road. Kasi gumagawa din po sila sa kabilang side naman papunta po doon sa may Borongan, no. Balihin natin po yung gumagawa rito. No, okay? So itong bahagi na ito last year gawa na po ito. Yung iba na lang po yung mga drainage yung ginagawa dati. So ngayon mukhang nakita ko okay na po. So napakalapad ng kalsada na ginagawa dito sa bahaging ito. Ayan. So ito po yung last part last year na naabutan namin. So yung mga idol, binalikan po natin yung Basay to Maydulong Road dito po sa bahagi po ng Basay. So dito po kami nanggaling kanina, may mga kasama tayo sumama sa rides. At sa mga idol natin na nagsasabi kung open na po yung Basay to Maydulong Road, so yan yung aalamin natin, no? Kasi last year hanggang dito lang kami. And ito po yung kalsada na hanggang dito lang kami dito last year nung pumunta kami. Tapos ito yung pagbabago. One way pa lang po siya. So may mga nakikita tayo na dumadaan na motor, no, yung mga bakas na motor. So ibig sabihin ay nadadaanan po yan. So hindi lang natin alam kung hanggang saan pa po yung dulo niyan, kaya alamin natin. Okay, so samahan nyo kami. Tatagusin natin kung hanggang saan po yung may kalsada na ito. Kasi last year hanggang dito lang talaga kami, di ba? Ano masasabi mo? Look at the view.
Look at the view. Tinatayang aabutin po ito ng 97 kilometers from Borongan to Tacloban, no? Pag matapos po yung kalsada na ito. Ay nako, napakalaking tulong po ito sa ating mga motorista na bumibiyahe po from Borongan o from Eastern Samar to Tacloban, mga idol, kasi mapapadali. Halos aabutin na lang naman daw po sa 2 oras mahigit yung biyahe nito pag matapos yung daanan na ito. O di ba, mas mapapabilis yung biyahe natin from Borongan to Tacloban or from Tacloban to Borongan, vice versa, mga idol. Ayan, o, so malaking consume ng oras ang matitipid natin dito kaysa na dadaan tayo dito sa kabilang side sa Marabot Road na umaabot po ito ng 220 kilometers from Borongan to Tacloban. So napakalaking save o napakalaking tipid sa oras pag matapos po yung kalsada na ito. Pero yung pinakamalaking tanong dito sa kalsada na ito, tapos na ba yung kalsada na ito? Nadadaanan na ba yung kalsada na ito? Hanggang saan na ba yung construction na inabot sa kalsada na ito? Kasi batay po sa nabalitaan natin nung nakaraang buwan, ay ang sabi, nabuksan na raw at open na daw, accessible na daw yung kalsada na ito. So yan yung alamin natin kung gaano nga ba katotoo na accessible na itong kalsada na ito na from Borongan. May duy ko po ito at pinakita ko po sa inyo kung ano yung mga naging pagbabago mula last year, kasi medyo malayo din po yung naging nagbago, no, sa bahagi po ng kalsada na ito, no. Yun. So di namin alam kung hanggang saan naabutin po yung rough road na kalsada na ito o kung makakadiretso na nga ba tayo sa Borongan, no. Kung saan man naabot ito, ayan, aabutin natin, pupuntahan natin yung pinakadulo nito kung hanggang saan lang tayo pwedeng makarating. Talaga. Bukas na sa mga motorista ang 57 kilometro nga Basay Maydolong Road na nag-uugnay sa lalawigan ng Samar at Eastern Samar, kung saan magiging mabilis na ang biyahe sa pagitan ng Tacloban City at Borongan. Nasa 1.73 billion pesos ang nilang pondo para sa proyektong ito. Malaking ginhawa sa mga motorista ang itinayo ang Basay Maydolong Road bilang alternatibong ruta, lalo kung malakas ang buhos ng ulan dahil binabaha ang bahagi ng Buray Taft Road. Madadaanan naman sa Barangay West Pai sa bayan ng Basay ang mga tourist attraction tulad ng kilalang Sohotan Cave at ang entrance patungong Balantak Falls. So ito po kasi yung sinasabi na tulay dati na hindi pa madugtong-dugtong dahil hindi pa igawa tulay. Try ko. Wow. Slowly but surely. Doon. Oh, may tulay na. Yan, may slide. So yung mga idol, kita nyo naman yung dinaanan natin ay medyo rough road pa talaga siya at hindi pa siya simentado, no? So kung natandaan nyo, nung nakaraang buwan ay binuksan po ito ng DPWH. So accessible na daw mula po Borongan, Eastern Samar sa Maydulong papunta po ng Basay. So sa masasabi ko, accessible naman siya pero hindi pa siya totally tapos yung highway at medyo matarik pa po yung ibang mga daanan dahil nga rough road. So siguro binuksan ito dahil gawa na po yung tulay dito sa likuran natin. Kung mapapansin nyo, may tulay po dito. Ayan. So hindi ko lang po alam kung yung tulay na yan ay yan na po talaga o may gagawin pang tulay, no? Pero sa makikita naman natin ay konkreto siya at mukhang matibay naman. Alright, so ngayon alamin pa natin kung hanggang saan pa po yung kalsadang ito. So kaya mga idol, nandito po tayo ngayon sa mismong tulay na ginawa po ng DPWH. So ito po yung siguro isa sa mga nasabi nila. Kaya accessible na raw po yung Basay to Maydulong Road dahil po sa tulay na ito. So titignan na natin sa baba. Masilip kaya natin to. So ito yung mga nakita nating malalaking culvert doon kanina. Dito pala nila ginamit sa tulay na ito. Ayan. So ito yung isang issue naman
no, pag walang mag-maintenance, yung mga anod napapasama sa agos sa gaya nitong mga malaking kahoy, kawayan na magiging barado po, magiging sanhi po ng pagkabara ng mga drainage, no. Pero maganda nito kung may magme-maintenance dito. Ayun, no. Laki pala ng tulay na to. O ano, salog. Eh mula doon, no, tapos hanggang doon. Apay. Ya. Paingaga. Ano din nga logarya? Kanan este na ini. Kanan basay pa. Kanan ang boundary ending. Aw ini boundary basay. Tas nga to still summer na. Tarayo pat nga to. Ata oo. Pero lapos na ini tayo to. Oo. Pero kuan kinarsada Amo na. Oh, para sa lighton. para sa ito. So magpakuan dito sa baba. Oh, siya may naagi ng motor, oh. Ito. Tingnan ito dito. Tigang na taiste. Oh, dira lighton. Iton kuan iton era dam. Oh, may dam. Oh, kay watchman iton. Pwede nga to, kumita dam. Bumisita nga to, no? Ada mo tayo, ada dira may gwardiya dita. May gordya. Oh, dira. Oh, Karang konta ang kanan ini nga kuryente. Dire ini nga karsada. Yung karsada. Oh, diri pa. Pag malapos nga, tumasarta net. Oh, Gordya. ada dira gwardiya. Lo, Mayra dira. inaagi na. Man, full. Lingrum. Gila, boss. So ayun mga idol, oh. Para may pasalubong. So ngayon mga idol, lalapitan po natin yung sinasabi ni tatay na checkpoint o yung may nakaharang o yung may gwardiya, kasi ang sabi nga ni tatay ay hindi po nagpapatuloy papuntang Eastern Samar, no? Hanggang doon lamang po sa may guard. At kung pwede, kausapin daw natin yung guard kung papayagan tayong makatuloy ng Borongan, no, o ng Maydulong, no. So yun yung aalamin natin, kasi sabi ni tatay dito lang daw po sa bahagi ng taas. Yun nakita na namin. So tatanungin natin, i-confirm natin kung pwede nga ba makadiretso ng Borongan o kung sementado na ba papunta po ng Borongan. Dito na kayo mga idol. May umagi nga truck. Morning, boss. Ah, pakianagan na kayo, boss. Naagyan na diniti pa kadto kwan. Aw diri pa pwede. Diri pa naagyan. Aw diri pa pwede. Diri pa naagyan. Construction pa po. Under construction pa. Okay, nakishow sa gala kayo medyo. Kaya baga nabalitaan na ako nga. Gin-open naman daw. Aw right. Aray pa. Kakal sa daong pa ni. Hmm. Aray. Under construction pa po kasi sir. Di pa pwede. Hay pa lang ba bandat kwan. An kalsada ato pala. Ah, pa dito. Hindi nga banda. Oray pa puro scrap road. Puro raprod pa kapot nga tao kwan. Lagay pa. Pero ini nga ni, Eastern Summer na ini nga di. Siguro sir. Panggala kami ato kay kun kutob na dinit kuan ba. Ang basa ito may dulong road. Di pa man ito pa agihan sir kay di pa naman. So yung mga idol, no, napag-alaman natin na hindi pa po pinapadaanan yung access road mula po dito sa Basay
No, kasi galing kami ng Basay tapos ito ay dire-diretso papunta ng Maydulong Eastern Samar. At puro rough road pa daw po ito papunta doon. At under construction pa. So sa sinabi po ng DPWH na bukas na, no? At pinost nila na open na daw po yung access road na ito. So masasabi ko, hindi pa. Kasi hanggang dito lang po kami, oh. Ano, so nagtanong kami kung nakakadaan. Pero hanggang dito lang daw muna kasi under construction pa po yung area. So ay mga idol, sa mga nagtatanong about po dito sa Maydulong Access Bypass Road papunta po ng Maydulong Eastern Samar, well, nasabi ko hanggang dito pa lamang po sa malapit sa boundary ng Basay, which is yung ilog po ng Bihid. Kung makikita nyo sa likuran natin, ay hanggang dito pa lamang po yung access na pwede nating maabot kung ikaw ay galing po ng Basay at kung kayo pupunta ng Eastern Samar. No, maganda sana kung ito yung daanan na ito ay matapos na, kasi ito yung magpapadali ng biyahe natin mula Eastern Samar papuntang Western Samar.